Strong na naman siya. Si Speaker ay strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na kakampi niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay Speaker. At bakit? Bakit siya respeto? This administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2028. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin. Katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Okay, ayan na nga, no? Matinding debate nitong si Senator J.V. Ejercito at itong si Senator Marcoleta sa usaping PhilHealth. At nagpalabas po ng hinaing itong si Senator Marcoleta sa lumalalang korupsyon sa PhilHealth. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan at pakikinggan natin ang buong debate nitong si Senator JV at itong si Senator Marcoleta. At ito, pag-usapan rin natin itong latest video ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon, no? Na pumalag siya dito sa sinabi ng mga halik sa puwet ni Martin Romualdez na mga kongresista, itong mga galamay ng mga kaalyado ni ni Martin Romualdez, no? Martin Romualdez ay dapat raw irespeto itong si Romualdez. Yan ang sinabi ng mga kaalyado ni Romualdez dyan sa House of Representatives. Ipumalag itong si Rowena Guanzon at binatikos ng binatikos itong si Tambaluslos, di ba? Mamaya ipapakita ko yung buong video na yan, okay? At heto, itong anak ni Representative Rodante Marcoleta, itong si Paulo Henry Magbitang Marcoleta. Ito, anak ito ni Rodante Marcoleta, He is the first nominee and representative of Sagip Party List ngayon sa House of Representatives sa 20th Congress. Akala siguro ng mga taga House of Representatives, especially itong mga kaalyado ni Romualdez, itong House Speaker, na nabunutan sila ng tinik kasi wala na si Congressman Marcoleta kasi nasa Senado na, Senator Marcoleta na siya. Pero hindi, kasi pumalit ang kanyang anak na si Paulo Henry Marcoleta. At pakikinggan natin ang kanyang speech dyan sa House of Representatives na binibring up niya na ibahin naman natin ang strategy natin dito sa House of Representatives. Kasi ang style kasi ng House of Representatives medyo kung hindi nila kaya ang kalaban kasi sobrang malakas, dinadaan na lang sa impeachment. Yan si Tambaluslos. Yan si Romualdez. Gustong ma-impeach si BP Sara para wala siyang kalaban sa 2028 kapag siya ang tatakbo. Ibahin natin ang strategy. At sabi ni Paulo Marcoleta, baka pwede pa nating talunin si BP Sara ng patas. Sa ganun ay talagang taong bayan ang magde-decide kung sino ang mas magaling, si VP Sara ba o itong si Tambaluslos Romualdez. Yan ang ating
iboboto. Di ba? Oh. So, tama naman eh. Bakit kailangan nating i-impeach ang mga kalaban sa politika? Bakit hindi na lang natin sila kalabanin through election? Well, di ba? So, tama itong anak ni Marcoleta na si Paulo. Di ba? So, hindi pa nawala ang Marcoleta sa House of Representatives. Meron pa. Si Paulo Henry Marcoleta at yan po ang panonoorin natin mamaya. Okay? Pero bago natin yan panoorin at i-react, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, unahin muna natin panoorin natin itong si Ma'am Rowena Attorney Guanzon. Okay? Pumalag dito sa sinabi ng mga kaalyado ni Romualdez na dapat raw irespeto si Speaker. Ngeks! Nakakatawa naman kayo. Ito, Ma'am Rowena Guanzon, pasok. Wala na talagang tatalo sa kakapalan. Pagkatapos ma-archive o maisintabi ng Senado ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte, ay syempre reklamo to the max. Correct. Ang mga congressman. Paano hindi sila magre-reklamo? Hindi naman sila mga lawyer. Ika nga, mga read and write lang sila, di ba? Kaya na congressman sila. Kung kaya mong mag-read and write, pwede ka nang ma-congressman. Pero doon sa Supreme Court, kailangan mo munang mag-aral bago dapat mong maging isa kang lawyer muna. Tapos maging piskal o kung ano man, maging judge ka dyan sa Supreme Court. Dapat lahat ng yan ay pinag-aralan nila. Di ba? Kaya nga, sabi nila, ang kakapal ng mukha ng mga House of Representatives, nasasabihin nyo pa na nagkamali ang Supreme Court? Utot nyo. Pumirma. At baka naman nakalimutan nila na wala po kayong high moral ground na magreklamo dyan. Dahil totoo naman ang mga ruling dyan ng Supreme Court na wala kayong ginawang tamang paraan o due process ayon sa konstitusyon. Na hindi man lang nabasa ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint at saka lang kayo nagpirmahan dyan na wala man lang kayong nakakahiya, di ba? Pinasa nyo ang articles of impeachment without even providing copies of this impeachment sa mga congressmen and congresswomen. At isa pang mali nila, hindi nila binigyan ng copy si VP Sara ng impeachment complaint. Dapat sana bigyan yung copy. Yan ang isa sa mga nakita ng Supreme Court na there is something wrong about the ifinile nitong House of Representatives. Yan ang sabi ni Rowena Guanzon. Meeting o kaya hindi man lang binigyan ng kopya ng impeachment complaint ang Vice President Sara Duterte. Tama. Dalawang katagalang naman po sinasabi ng Supreme Court. Walang due process. At ang due process na karapatan ng kahit sino man, lalo na po dito sa impeachment complaint ay napaka-importante nito dahil nagtatanggal kayo ng second highest official of the land na binoto ng tao
ay kailangan po sa bawat proseso ay may due process. Alam mo, Martin Romualdez, hindi basta-basta ganyan na lang na tanggalin mo si VP Sara bilang Vice President. Hindi ka na ba nahiya sa taong bayan? Binoto yan ng taong bayan. 32 million po ang bumoto dyan. Tapos, tatanggalin mo, mag-file ka ng impeachment complaint dahil pang sa away politika, sa pangsariling interest mo? Di ba? Tama nga si Rowena Guanzon, sobrang kakapal na talaga yung muka mo. Literally. Kapal eh. Pero, syempre, galit-galit. Galit-galit. Di ba? Parang, strong na naman siya. Si Speaker ay strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na kakampi niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay Speaker. At bakit? Bakit siya respeto? Di ba yung ginawa niya yan? Hindi. Oh, bakit naman kami re-respeto yan ni Speaker? Wala nga siyang respeto sa taong bayan. Di ba? Di ba yan walang respeto sa konstitusyon? At bakit sila respeto? Dahil speaker siya? Sila nananawagan ng respeto kay Speaker kasi taas ang respeto nila kay Speaker eh. Di syempre, si Speaker ang namimigay ng budget, kaya ang respeto umaapaw sa langit. Sobrang umaapaw ang mas nire-respeto pa nila si Speaker kaysa sa Panginoon eh. Ganyan sila. Kung hindi sila re-respeto, wala silang budget, di ba? Bakit? Siya ba may respeto sa Senado ng mga pinagsasabi niya pagkatapos na archive ang impeachment complaint niyo? Correct. Yung respeto po, hindi po deserve ni Speaker Romualdez. Tama. Kaya sana po, sa lahat na itong mga kapalpakan niya ay makonvince na si BBM na talagang dapat na po Tama. na magbitiw ang pinsan niya as Speaker. Mahiya-hiya naman kayo dyan. Ayon kay BBM. Respect? You don't deserve Respect. our respect. Tama. Tumpak ka dyan. Rowena Guanzon. Tumpak na tumpak ka talaga, attorney. Okay? So, ay nako. Mukhang idol ko na talaga itong si Ma'am Rowena Guanzon. Okay, pwede. Punta na tayo dito sa kay Paulo Henry Marcoleta, anak ni Marcoleta, kung paano niya ginisa itong House of Representatives. O heto, Paulo Marcoleta, pasok. Honorable Marcoleta is recognized. Mr. Speaker, you enumerated earlier that the Supreme Court has added new rules on impeachment, specifically the furnishing of a copy of the articles of impeachment along with the evidence, pieces of evidence to the one impeached. Is that correct, Mr. Speaker? That is correct, Mr. Speaker. Gumawa sila ng bagong rules ng impeachment kasi hindi sila nagtatagumpay nung una. At heto pa, may isa pang hindi pa na bunutan ng tinik sila kasi may isang Marcoleta pa dyan eh. Oh, ito na naman ang gigiba sa mga diskarte nila. And along with that, you also said that each signatory to the impeachment complaint should have read in its entirety the articles of impeachment before signing it. And in your own opinion, it is another rule added by the Supreme Court. That is what the Supreme Court stated, Mr. Speaker. And our distinguished colleague, Ma'am Laila De Lima, said that due process is not needed here in this particular case.
But in my personal opinion, Mr. Speaker, due process is intrinsically embedded in all judicial, even administrative processes. It need not be construed specifically in the Constitution. Halimbawa po, kung tayo ay magtatanggal ng empleyado sa kumpanya, kahit wala naman pagtatangka sa kanyang buhay, we also accord due process to the person that we are about to remove from office. Usually, tayo po we ask for an explanation letter dun sa empleyado kung bakit niya, why he or she has breached a company policy. In other words, meron pong due process. And I think it need not be specifically stated in every ruling. And I think dapat po talaga intindihin natin ang judicial, ang due process ay nandyan, nananalaytay sa lahat ng ating mga batas. Mr. Speaker, ang impeachment po ay a class of its own. May tinatawag na substantive due process, procedural due process, administrative due process. At dito naman sa impeachment, ang sinasabi po ng kanina sa interpellation na ang process na ito, pag pumirma ang 1/3 of all the members, hindi naman nawawala ang sabi, wala dito yung due process dahil ang penalty dito, sabi po ng Honorable De Lima, ay removal from office, ang pinaka-harsh na penalty. Hindi yung katulad sa criminal or administrative. Pero, Madam Speaker, sa ganang impeachment po, ay pag pumirma po ng 1/3 of all the members of the House at sinumiti po ito sa Senado, nandoon pa rin ang due process. Kasi doon po ay may karapatan makinig at i-hear yung mga depensa po ng ini-impeach. Opo. Kung ito pong impeachment ay alang-alang sa accountability, hindi po ba dapat natin habulin ang Vice President sa Ombudsman at sa ibang mga korte? Sapagkat sa tingin ko, kung ang sanction lang ng impeachment ay tanggalin ang Pangulo sa kanyang pagkakaupo, hindi po siya mananagot ng maigi. Correct. Doon sa kanyang alleged misuse of confidential funds. Kumbaga, kung talagang may kasalanan si VP Sara, bakit natin i-impeach? Kundi dalhin natin sa ombudsman. Dalhin natin sa korte. Yun ang tamang paraan na managot talaga si VP Sara. Pero hindi eh. Ang layunin ng House of Representatives sa liderato ni Martin Romualdez ay i-impeach talaga bilang Vice President. Kaya hindi maialis sa isipan ng taong bayan na baka nagmamadali itong maging Vice President si Speaker Romualdez. Kasi syempre, kapag ma-impeach si VP Sara, si Bongbong Marcos mag-a-appoint siya kung sino ang papalit kay VP Sara. At alam na natin kung sino ang papalit. Ini si Tambaluslos. Wala nang iba. Di ba? So tama itong sinabi ni Paulo Marcoleta. Kung gusto nyong held accountable yung tao, i-file nyo muna sa ombudsman o i-file sa korte. At doon malalaman ang katotohanan kung yang si Vice President Sara ay may anomalya kasi kakalkalin ang mga ebidensya. Saka kayo mag-file ng impeachment, di ba? Kung it will be proven doon sa korte. Di ba? Di ba dapat managot din siya sa kanyang di umano'y idinispalto na pera? Di po ba? We should seek other remedies like cases before the ombudsman at ano pang mga korte. Madam Speaker, yung privilege speech ko po ay hindi po tungkol sa paghahabol sa
Vice President. Ang privilege speech ko po ay tungkol po sa desisyon ng Supreme Court na gumawa po ng maraming requirements sa House of Representatives tungkol sa impeachment na exclusive power. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa eh. Doon naman talaga yun hahantong. Hindi mo pa aaminin. Of the House of Representatives. Ganun po ang aking binitawang privilege speech, Madam Speaker. Just to reiterate, the topic of the Honorable Marcelo Libanan, our Minority Leader, is Senate action to archive the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Mr. Speaker, distinguished Minority Leader, yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay, are we being precluded to initiate impeachment complaints or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba'y binabawalan talaga ng Korte Suprema o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Before the Minority Leader responds, since the question of the Honorable Marcoleta is directed towards the action of the 19th as well as the 20th Congress, may we request the Senior Deputy Majority Leader to respond? Madam Speaker, we appreciate the exchange of the gentlemen regarding the impeachment as well as the decision of the Supreme Court. May I be allowed to raise a point of order, Madam Speaker? May we know the point of order of the Majority Leader? Madam Speaker, the discussion has been towards whether or not the House can exercise certain powers, especially in initiating impeachment complaints. However, may I remind our members that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court. Thus, we cannot discuss the same with finality this afternoon during the privilege hour. Umaasa pa kayo. Unanimous na yun. Ibabasura pa rin yung appeal ninyo. Request the gentlemen if we can hold further deliberations, heated deliberations in the future, so that we can wait until our motion for reconsideration has been decided with finality by the Supreme Court. What does the Honorable Marcoleta say? May I proceed with my manifestation, Mr. Speaker? Madam Majority Speaker, Leader. can we let the Honorable Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour? Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Honorable Libanan as well as the other members of the House are actually, we have 22 members listed for the privilege hour. That's right, Madam Speaker. So I believe a manifestation can be taken up at the appropriate time once the privilege hour has been closed. Madam Speaker, I have already registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privilege speech and refer the same to the Committee on Rules. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? Correct. And despite the admonition of the President, the House through one-third vote. O baka sinabi lang yun ni Bongbong Marcos para pakitang tao eh. Di ba? Transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable please proceed. Opo. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos nun ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President.
And despite the motion for Si Tambang nananakot doon eh. consideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huling-huli sa kanyang SONA na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution. Correct. More than a tool for legislation. Ginamit yan para sa kalaban eh. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Correct. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, ang this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, diba? Or i-threaten na i-impeach. Bakit Marcoleta, hindi lang naman po natin galingan? Grabe eh. Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, at baka sakali, matalo natin si BP Sara sa 2028. Super sarcasm yun sarcastic yung sinabi niya. Martin Romualdez, talunin niyo muna si BP Sara. Salamat po. Isang matinding palakpakan dito kay Paulo Marcoleta. Ayan. Ang galing, no? Ang galing. Magaling. So, punta tayo dito kay sa kanyang tatay naman. Kasi po, halatang-halata naman eh. Lahat ng mga congressman, mga congresswomen dyan sa House of Representatives, alam na yung mga tuwadcom na yan, sa mga ginawa ni Speaker Romualdez, lahat ng yan, away politika. Alam yan. So at least merong isang kongresista ngayon na nagsasalita, na may bayag, matapang. Okay? At yan ang walang iba kundi si Paulo Marcoleta. Punta tayo dito sa kanyang tatay naman. Debate patungkol sa PhilHealth. Okay? Ito.
Senator Marcoleta and JV Ejercito, pasok. Maraming salamat, Mr. President. I hope the good senator from San Juan is still available for a few questions. Anytime, coming for you, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta package, yung maganda tinanong nyo, pinalitan na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,700. Yakap Caravan? Kilala naman natin yan. Baka kay Tamba na naman yan. Pakulo na naman ni Tamba yan. Budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test, and yung pinaka-basic po na kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700. Correct. Kahit anong sakit. Kahit anong sakit, hindi sapat yung 1,700 na budget. 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung, baka isa 5 centimos natin noon $1 ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, napanganak na ng 1950s. Ako po, 60s po ako Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa po kaya ang mabibili? Of all the doctors? Is it yes, standard Mr. fee? President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive on that figure? Yan nga Yan ang problema. Baka masasagot. Insulto yan sa ating mga Pilipino, Binabudgetan lang tayo ng 1,700 sa isang sakit. Insulto naman yan. It's not realistic. Po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo, kung titignan nyo, 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors, para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin tinaas na po ito na, nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Hindi pa rin tama. Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. And I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit pa paano, this is the budget that was given to all Do you have any breakdown of it?
Kasi ang laboratory test, pagka CBC, yung complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Correct. Kung kumpleto talaga yung gusto niyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. In 1,700 is sufficient enough. Yan nga po ang aking tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito, kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa, o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit at nagkaroon po ng grooming. Yung 1,700 po para sa aso hindi pa po sapat. Hindi pa po sapat Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po mga tao po ito Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Correct. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Hindi, gusto ko lang po malaman kung kanino po galing yung 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba? Kaya po nung tinanong ko po, Mr. President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah. Where did that figure come from? Siguro... Yes, Mr. President, actually, nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang kung titingnan nyo, parang kulang talaga, no? Realistically. Pero yun nga. Si Sir JV kung tutuusin, umagri siya kay Marcoleta dito. Kung nilalaban ho natin sa PhilHealth ngayon, hopefully with this new administration under Dr. Mercado, na maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth para pong ginawang private corporation na alam niyo naman Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita. At the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po, dahil po yung government agency, and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, with the new PhilHealth head, bakit naman maging kuripot ang gobyerno dyan? No? Ibuhos lahat yung gastusin na yan sa tao? Just yung pong kanilang case rates, and they committed also to increase the participation of PhilHealth in every hospital billing. Siguro dapat maitaas na rin po natin. And sana po maitaas na rin po natin ito pong iba pang mga bagay tulad ng pong itong sa konsulta package, no, na yung 1,700. If we can only increase all of this, hopefully
ano na nila, maiayos na po nila. Sabay nung nga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 3 buwan, 2-3 buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June, no? Hindi po, palagay ko, 1 taon na po siya nakakaupo mula nang palitan niya si Ledesma. Wala pa, no? For the record po. Siguro siguro March or April ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan nandito pa si Ginoong Ledesma nung huling budget hearing na naging mainit pa nga yung ating deliberation on the floor, no? Nung nandito siya sa akin pagkakalam. Sa bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado, Mr. Yeah, President. again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa consulta package. Yes, Your Honor, Mr. President. That It came from PhilHealth. Alright. So makatwid, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Tama po, Mr. President. Halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po, babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung pasyente na yun? O isa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng consulta package. 100,000. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin. Para sa ganun, yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. Halimbawa, isa pa po, Mr. President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po, kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimbat. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito pa po yung panghuli. Para naman po natapos na po ako. Magkano po ba yung ano yung tawag doon? Thermodialysis, Mr. President Juro. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang session ng Magkano per 3,000? hemodialysis? Magkano? Mga 3,000. Mga 3,000. 6,300 na yun? Pero, mahal na. 6,300 na? Your Honor, Mr. President, sa huli pong itong latest, nasa 6,350 na per session. Per session? Ang Dati po nasa 3,000 lang eh. Pero per session o per cycle? Per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the... Kaya ko po tinatanong, Mr. President, may palagay po ako nang pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo. Tayo dyan.
Patay ka dyan, Bongbong Marcos. Pahiya ka dito sa nabasa ni Marcoleta. Ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, no, yung Health Technology Assessment Council, na ito po ay mga panel of experts, no, mga spesyalista, na sila po dapat nagde-determine kung ano po yung mga, anything technical, sila po dapat ang tinatanong. So, siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon ng budget hearings o anumang hearings na nandito po ang PhilHealth, kung paano ho nila nakuha yung pong amount na 6,350 per session. Dahil ang pagkakaalam ko kamakailan, dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So, nagulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 4,000 pesos. You know, Mr. President, kasi po, dun sa 6,000 pesos, is that a government-owned hospital or private? 6,000? Any po, Mr. President, it's a government hospital or any private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. Kasi I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya 10,000. Well, it's in a private hospital. Ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako, ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi per session. Per session po. Kasi kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos 1,000,000 po yun sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang talagang hindi tukma yung binadget nila, di ba? Kasi 6,000 in every session, ha? Oh. So, yung 20, hindi lahat makater, lahat ng mga pasyenteng Pilipino hindi makater lahat. Dialysis machine, Mr. President. Between 600 to 700, 600 to 800 pesos. Ganyan kaliit. Kinuwenta ko na lamang po sa 500. Yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi talaga reality ang budget. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Tinaas na naman po nila. Correct. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Correct. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. Grabe, ang galing ni Marcoleta, no? Talagang makaka-alarma ito sa mga nakarinig dito ng mga Pilipino. At alam ko, dyan sa debate na yan, sasang-ayon lahat ng mga Senado dyan. Kasi may point si Marcoleta. Sobrang liit ng budget para sa kalusugan ng tao. Diba? Paano na yan? Ay nako, hindi talaga reality yung mga sinasabing, ay nako, corruption is everywhere. Hindi ko na talaga maintindihan anong nangyari sa administrasyong ito, sa gobyernong ito. Ay nako, Bongbong Marcos, ito yung dapat nyong pagtuunan ng pansin, hindi yung impeachment, ha? Kayo, Romualdez, ito yung dapat nyong pagtuunan ng pansin. Ang kalusugan ng tao, nako, grabe.
So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react. Anong masasabi nyo dito? Ha? Dapat kayong mag-comment dito, ha? Kalusugan natin ang pinag-uusapan dito. Okay? Usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget, guys, na i-like at saka i-share itong video na ito, ha, para marami po ang makaalam sa katotohanan sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno. At sa ngayon lang nanood sa aking vlog sa Donmar TV, subscribe na po kayo para libre naman ang mag-subscribe, ha? Para updated kayo sa mga ganitong usapin. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.